ba bumagsak ang eroplano habang nasa business trip ako? Buhay pa ako. Pero naipit sa impyernong lugar na to. Kailangan kong tingnan kung may iba pang nakaligtas. Helen, gising ka na. Humihinga pa siya. Matagal na akong may gusto sa'yo mula pa high school. Ngayon na isang flight attendant ka na, hindi ko na kayang umasa pa. Hindi ko inakalang makakasabay pa kita sa flight na to. Ngayon na na-stranded tayo sa Isla Maroon, hindi ko hahayaan na lang na mamatay ka. Anong gagawin ko? Kailangan ko siyang bigyan ng mouth-to-mouth. Anong ginagawa mo? Sinusubukan ko siyang iligtas. Iligtas? Carlo Ortega, isang gaya mo na laging binubuli si Carter Benson para lang ma-promote. Hindi ka bagay kay Helen. Isa siyang flight attendant. Wag na wag mo siyang hahawakan. Mawawala siya kung hindi ko siya ililigtas ngayon. Umalis ka diyan. Kailangan ba ng halik para magligtas ng tao? Umalis ka diyan, Paporma. Ayos ka lang ba, Helen? Violet. Nasa na tayo? Patay na ba tayo? Shh! Huwag kang magsalita ng ganyan. Bumagsak ang eroplano. Na-stranded tayo sa Isla Maroon. Walang kahit ano dito. Wala man lang signal. At yung manyak na yan, sinubukang samantalahin ka. Ikaw. Helen, wag mong paniwalaan siya. Wala kang malay kanina. Sinusubukan ko lang na iligtas ka. Kailangan ba ng halik para iligtas ng tao? Layuan mo ako, manyak ka. Violet. Pakiramdam ko si Carlo. Hindi naman siya ganun. Congrats, host! Target na si Helen Hart ay nailigtas. Nakaban na ang Maroon Isle Romance System. Na-issue na ang starter pack. Reward. Kasanayan sa pagpaapoy gamit ang kahoy. Helen Hart Favorability plus 10. Maroon Isle Romance System. Nagpa-practice ng pag-drill ng apoy. Hindi na kailangan mag-alala sa sunog. Favorability plus 10. Para saan yan? Na-unlock na ang unang tindahan. Pwede kang bumili ng kahit ano kapag sapat na ang favorability mo. Pero paano ko dadagdagan ang favorability ko? Mag-ipon ng pabor mula sa mga magagandang babae. At makukuha mo yon. Pwede kang sumali sa raffle kapag umabot ka ng 50 favorability. 4 na magagandang babae. Umabot ng 100 favorability para makaalis sa isla. 800 favorability sa 4 na babae? Pwede na akong makaalis? Pero 2 lang ang babae dito sa isla. Hindi ako matiis ni Violet Blake. Si Helen na lang ang natira. Bahala na. Maghahanap muna ako ng lugar para subukan ang sistema. Violet. Pagod na ako at gutom. Talaga bang mamamatay na tayo dito? Helen, hindi ko hahayaang magutom ka. Ngayong araw maghahanap ako ng malinis na tubig para sa'yo at magdadala din ako ng inihaw na isda. Inihaw na isda? Totoo bang makakatikim ako ngayon? Carlo, tigilan mo ang pangarap. Siniyasat ko na ang lugar na to. Walang malinis na tubig, wala pang niyog. Bago ka pa makakuha ng isda, mamamatay na tayo sa uhaw at gutom. Dahil lang hindi mo kaya, hindi ibig sabihin hindi ko kaya. Helen, pumunta ka sa gubat at maghintay ng magandang balita mula sa akin. Sistema, gusto kong mag-redeem. Kulang ang favorability. Pwede mo lang i-redeem. 1. Kasanayan sa pangingisda. 2. 3 bote ng tubig. Si Yeye laftan 3 bote para sa isang araw. Pero magugutom pa rin ako kung walang pagkain. Pero kung titingnan ang dagat na to, wala man lang isda. Kahit meron akong kasanayan, baka wala pa rin akong mahuli. Kasama sa kasanayan sa pangingisda ang X-ray vision. X-ray vision? I-redeem ang kasanayan sa pangingisda. Sistema. Nasaan ang X-ray vision ko? Niloloko mo ba ako? Grabe ang galing ng kasanayan na to. Ang laki ng isdang ito. Sapat na para gawing sashimi.
Hinihintay mo pa rin ba si Kyle? Hindi mo siya nakita. Nakikipagsip-sip siya kay Salceda para lang makuha yung posisyon ng supervisor. Wala siyang hiya. Sigurado akong sumusunod na naman siya. Sa amo niya. Baka pag nakahuli pa siya ng isda, patay na tayong lahat sa gutom. Pero, paano kung umalis tayo tapos pagbalik niya, wala na tayo dito? Anong gagawin niya? Tsaka, dito sa isla, delikado kapag nag-iisa ka lang. Tama lang na mamatay ang walang silbi. Kung makakahuli pa talaga siya ng isda. Tatawagin ko siyang tatay. Ay, kakauwi ko lang. May naghihintay na agad na tawagin akong tatay. Sige, ituloy mo. Kyle. Sorry, nagugutom na talaga ako. Bumaba na yung sugar ko. Kyle, ikaw yung kamay mo. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Aista. Ista talaga yan. Nangako ako kay Helen at seryoso ako sa salita ko at gawa. Violet? Tawagin mo na akong tatay. Ano bang ipinagmamalaki mo dyan? May isda ka nga, asa naman yung apoy? Nangako ka kay Helen na ipagluluto mo siya ng inihaw na isda. Humph. Saktong-sakto tong skill sa paggawa ng apoy mula sa system. Subukan ko nga ngayon. Hey Kyle, ang seryoso mo talaga sa eksenang to. Apoy gamit ang friction? Kapag nakagawa ka talaga ng apoy, tatawagin kitang lolo. O sige, basta wag mong babawiin yan mamaya. Sino namang maniniwala sa'yo? Apoy! Umandar nga! Violet, panahon na para tuparin mo ang pangako mo. Kadiri, hindi ko yan sasabihin. Hindi ngayon. Mapapasabi rin kita balang araw. Kyle, kailan ka pa naging ganito kagaling? Congrats, host. Umabot na sa 15 ang pabor ni Helen. Balance ng pabor, 5. Dahil lang sa pagsindi ng apoy, nadagdagan agad ng 5 ang pabor niya. Alam mo, hindi ko naman pwedeng sabihin na galing sa system ang mga kasanayang to. Usually, mahilig lang talaga akong manood ng survival shows. Tapos sinusubukan ko lang gawin. Di ko rin in-expect na totoo palang gumagana. Ay Kyle, hindi ka nagtagumpay sa syudad, kaya sinusubukan mo na sa gubat. Ang taas naman ng self-awareness mo. Kaya ka siguro minamaliit ng boss mo. Violet, pag nagutom ka mamaya, huwag kang lumapit sa akin. Kahit ibigay mo pa yan, ayoko. Kahit libre pa yan, hindi ko kakainin. Violet, tama na. Kyle. Hindi naman masamang tao si Violet. Talas lang talaga ng dila niya. Huwag mo na masyadong dibdibin. Helen, ito. Kainin mo habang mainit pa. Hindi ko kakainin yan kahit ialok mo ba. Pwede ko ba talaga itong kainin? Sige lang, lalamigin at lansayan kapag tumagal. Ang sarap nito. Dagdagan mo pa kung gusto mo. Violet, tikman mo. Promise masarap. Hindi ko kakainin yan. Sunog na nga, walang alat pa. Ang pangit ng itsura. Hindi ko talaga kakainin. Isis, tikman mo lang. Bilis. Sinasabi ko lang, Kyle, hindi dahil gusto ko ng isda mo. Dahil lang kay Helen. Tumigil ka na. Kainin mo na lang ang isda. Grabe, ang sarap ng isdang to. May nagsabi kanina hindi kakain, pero ang katawan niya iba ang sinasabi. Yang inutil na secretary si Kyle. Kailan ka pa naging ganito kagaling? Ngayon lang ako. Nakakain ng ganito kasarap na inihaw na isda. Favor ni Violet Blake plus 5. Balance ng pabor, 10. Nagsisimula na akong magustuhan ni Violet. Medyo matalim ang bibig niya, pero hindi rin naman masama ang katawan niya.
Hindi nga lang singhaba ng legs niya kay Helen, pero siguradong mas kurbada siya kesa kay Helen. Dahan-dahan lang sa pagkain. Wala namang nakikipag-agawan sa'yo niyan. Kyle, anong tinitingnan mo? Manyak ka ah! Sino bang tumitingin sa'yo? Helen, huwag mo siyang pansinin. Oh, kainin mo to. Kyle. Salamat. Walang anuman. Guys, bilisan na at kumain tayo. Dito sa isla na to, hindi natin alam kung anong mga nilalang ang nandoon. Kailangan nating tapusin ang pagtatayo ng silungan bago lumubog ang araw. Silungan, Kyle. Nakapanood ka lang ng survival show ng ilang araw. Feeling mo na si Bear Grylls ka. Wala ka namang kahit kutsilyo. Paano mo yan tatapusin? Gamit ang bibig mo. System, palit ng palakol at tubig. Isa palakol ang napalit para sa host. Nakonsumo ang 3 favor points. Isang bote ng tubig ang nakuha. Nagamit ang 2 favor points. Sinong may sabing wala ako nito? Saan mo nakuha yung palakol at tubig? Pagkagaling yan pagkatapos ng plane crash nandun sa emergency kit. Ang swerte mo naman. Para kay Helen, ang tubig na to. Kyle, wag mong isipin na dahil lang pakain-pakain mo si Helen, pwede mo na siyang ligawan. Habang nandito pa asa ka na lang. Kyle, tulungan na kita. Grabe. Isinubo niya talaga ang daliri ko sa bibig niya. Walang gamot dito sa isla? Kung hindi magkaka-impeksyon to, huwag mong ipilit ang sarili mo. Unang na makakasali. Violet, puro pagkain lang iniisip mo. Kung ayaw mong mamatay, tumulong ka sa paggawa ng silungan. Boss Salceda, ito lang ang nakita ko. Para sa mga ibon ba yan? Kung hindi ka makahanap ng matinong pagkain, gagawin ko kayong rasyon. Salceda Aguinaldo, kung hindi lang dahil sa trabahong to, sino bang tatagal sa ugali mo dito sa isla? Sa gutom ko, umiikot na ang paningin ko. Saan galing ang amoy ng inihaw na isda? Uy, Manager Aguinaldo, may usok doon. Tara, silipin natin. Violet, anong nangyayari sa iyo? Ikaw pa naman ang pinakamabilis sa pag-oras na ng kainan ng isda. Pero ngayon, nagreklamo ka na pagdating sa trabaho. Kyle, lalaki ka ba talaga? Pinagagawa mo pa sa isang gandang tulad ko ang ganitong trabaho na parang sa construction worker. Nagkakapaltos na yung mga kamay ko. Sa bibig mong yan, bagay lang sa'yo yan. Ikaw talaga, ang kapal ng mukha mo. Sige, kung ganon akong kakapal, pag natapos ito, wag mong subukang pumasok dito sa loob. Sino bang gustong makipagsiksikan sa'yo? Ang kapal mo naman. Iniisip mo pa na dalawang magagandang tulad namin matutulog kasama ka? Sa panaginip mo lang yon. Helen. Tapos na ang silungan. Pumasok ka nga at tingnan kung matibay. Pupunta muna ako para maglagay ng mga bitag para hindi makalapit ang mga mababangis na hayop dito. Mag-ingat ka ha. Violet, Terrana. Sabay na tayong pumasok. Ayoko. Patay. Lagot ako. Katabi ko pa si Kyle matutulog. Paano kung bigla niyang gawin kung ano-ano sa kalagitnaan ng gabi? Iniisip ko kung si Helen, tanong ko lang kung mahimbing siyang natutulog. Baka mamaya mayakap niya ako ng biglaan. Kyle, parang may mga lobo sa labas. Toto, may mga lobo nga. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo.
Basta tahimik lang tayo sa loob ng silong... Hindi tayo mahahanap ng mga lobo. Congrats, host! Tumaas ang pabor kay Helen ng 10. Nasa 25 na siya ngayon. May natitira kang 15 na pabor. Grabe, panibagong diyan na naman. Tinitingnan ko si Helen na nanginginig. Baka naman kasi hindi pa siya nakakaramdam ng ganito kalapit sa lalaki dati. Nakatungtong pa ang paa niya sa akin. Parang nagsisimula na. Ang masayang buhay ko. Ako ang bahala sa'yo. Huwag kang matakot. Mga lobo! Kyle, papasukin mo ko! Kyle, buksan mo ang pinto. May mga lobo sa labas. Kyle, gago ka. Buksan mo ang pinto. May lobo sa labas. Totoo, may lobo talaga. Buksan mo na ang pinto. Kyle, gago ka. Buksan mo. Putsa, bakit ngayon pa? Halos maayos ko na ang pantalon ko. May lobo sa labas. Kyle, buksan mo ang pinto. Kalma na lang. Mahirap magmadali. Lahat ng bagay may oras. Kyle, si Violet ito. Mukhang may lobo talaga sa labas. Lobo? Totoong lobo yon. Paano ko ililigtas si Violet? Kyle, buksan mo ang pinto. Hindi pa ako nakipag-date. Ayoko pang mamatay. Kyle, takisave mo siya. Pinakamatalik kong kaibigan siya. System, may skill ba na pangtakot sa lobo? Bilisan mo. Walang skill na pangtakot sa lobo, pero pwede kang magpalit ng Level 1 Combat Power. Bayad, D Affection Point. Level 1, Combat Power. Palit na? Ngayon? Palit matagumpay. Nagamit ang 10 Affection Points. Affection Point Balance, 5. Gagana kaya to? Bahala na. Mas okay ito kaysa mapahiya sa harap ni Helen. Helen, never pa akong nakahawak ng babae. Bago ako lumabas, pwede ba? Kahit gutom ka, lobo, eto na ako. Kyle, mag-ingat ka. Brave. Ang astig. Nadagdagan ang pabor kay Violet ng 10. Kasalukuyang pabor kay Violet, 15. Nadagdagan ang pabor kay Helen ng 10. Kasalukuyang pabor kay Helen, 35. Balance ng pabor, 25. Grabe, panibagong 20 puntos ng pabor. Astig. Kyle, pwede ba akong matulog kasama kayo ngayong gabi? Sa ngayon, ang pabor ni Violet sa akin ay 15. Ang pabor ni Helen ay 35. Counting effort na lang. Pag umabot ng 50, pwede na akong sumali sa lucky draw. Kyle, kung susubukan mong samantalahin kami habang natutulog kami, puputulin ko yan. Pati sa pagtulog, minumura na ako ng babaeng ito. Dapat talaga hindi ko na siya niligtas. Grabe, hindi talaga sinasabi ni Violet ang totoong nararamdaman niya. Namakamat. Pero kung iisipin, ang mga yon nakakamatay. Masarap ba? Mabuti. Sinamantala mo ako habang natutulog ako. Grabe, ang weird ng mga ugali mo sa pagtulog. Nagloko ka. Kalokohan, hindi ko gagawin ang kusang gumapang papunta sa yakap mo. Kung hindi lang tulog na tulog si Helen, mag-ingat ka o baka gawin kong corn dog ang kaibigan mong yan. Ang kapal mo. Nagdradrama ka lang. Hindi ko kayang makipaglokohan sa'yo, pero kaya kong lumayo sa'yo. Doon muna ako sa labas ngayong gabi. Carlo, gising ka. May lagnat si Helen. Naku, mukhang nahawa na talaga siya. Itong maroon aisle na to, wala man lang kahit isang gamot sa lagnat. Sa tingin mo, si Helen. Tumahimik ka. Hanggat nandito ako, walang kukunin ang kamatayan sa kanya. Kailangan kong maghanap ng lugar para tingnan kung may gamot ang sistema na makakatulong. Ikaw na bahala kay Helen. Maglilibot muna ako para maghanap ng mga halamang gamot. Hindi mo na kailangang paalalahanan. Ako na ang bahala kay Helen.
Sinundan ko ang amoy ng karne buong gabi. Ikaw pala, Violet. Nagtatago ka dito at nag-iihaw ng isda. Carter? Sistema, may gamot ba para sa sakit? Pwede kang magpalit para sa tubig ng bukal ng diwa. 10 favor points ang kailangan. Makakatulong ba talaga ito? Ang tubig ng bukal ng diwa ay nagpapalakas ng katawan at lunas para sa lahat ng sakit. Palitan mo na agad. Tagumpay ang pagpapalit. Nagamit ang 10 favor points. Favor point balance, 15. Ang galing. Sistema, bigyan mo ako ng isa pang wild na manok. Kailangan kong alagaan ang katawan ni Helen. Matagumpay ang palitan. Nakonsumo ang 3 favor points. Favor point balance, 12. Ang spiritual spring water ay tagapagligtas ng buhay. Nakakagaan ng pakiramdam ang sokas ng manok. Ang unang pagmamahal ko, siya ang rin ako. Maghanda ka na lang magpakasal sa akin. Salceda, Kyle ang tanga mo. Sinabi niyang naghahanap siya ng gamot, pero likas na ang ugali. Tinawag niya talaga si Salceda papunta dito. Ayos din dito, ha? My lobo. Ano bang problema? Patay na. Kyle, Seryoso ka ba? Kung kaya niyang pumatay ng lobo, kailangan pa ba niyang magpalakas? Sa akin para lang sa promosyon? Hindi niya kaya yun. Tama si Tio Aguinaldo. Si Kyle na mahina. Kalimutan mong pumatay ng lobo, takot nga magsalita sa opisina. Ang lobo na to malamang namatay sa ibang lugar. Kinuha lang niya siguro. Ang shelter na to. Akin na ngayon. hindi pwede. Kami ang nagpagod dito. Hindi mo pwedeng kunin. Hindi lang lupa ang kukunin ko ngayon, pati ikaw. Huwag kang lumapit. Huwag mo akong hawakan. Kapag lumapit ka pa, sisigaw ako. Sige, sigaw ka. Sigaw mo ng malakas. Sa impyernong to, walang silbi ang pagsigaw. Pasok ka sa loob, tingnan mo kung may mapapakinabangan. Hindi mo pwede kunin. Hindi mo pwede kunin. Huwag kang lumapit dito. Huwag mong gawin to. Lumayo ka. Boss, may isa pang babae dito. Helen. Bakit parang patayhin na siya? Nagkasakit ba siya ng kung ano? Bilisan mo at hilahin siya palabas, ilibing na. Huwag mong sirain ang kasiyahan ko. Pakawalan mo ako. Lahat, tumigil kayo ngayon din. Carlo, ang swerte mo at buhay ka pa. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para kausapin ako ng ganyan? Boss, may karne tayo. Nahuli ng taong to ang isang wild na manok. Si Carlo, dahil sa manok na to, palalampasin ko na lang. Ihain mo na, i-roast mo. Hindi pa ako kumakain buong araw. Gutom na ako. Palalampasin mo? Sino ka ba para magdesisyon ng ganyan? Nababaliw ka na ba? Ako ang boss dito sa kumpanya. Ako ang boss mo. Hindi mo ba gustong ma-promote? Ganito na lang. Dito sa isla, alagaan mo ako ng mabuti. Kapag dumating ang rescue team, gagawin kitang manager pagbalik natin. Boss, malaki talaga ang manok na to. Bigyan mo ako ng isang hita. Oo nga, boss. Ilang araw na kaming walang karne. Ibahagi mo naman sa lahat. Sumama ka sa akin at makakakain ka ng maayos. Tingnan mo yung lobo na yon. Dalhin mo ang may sakit na to at idispatsa mo siya para sa akin. Pagbalik mo, ibabahagi ko ang karne ng lobo sa lahat. Sandali! Carlo! Ganito ba ang ibig mong sabihin? Napoprotektahan si Helen? Carlo, iligtas mo ako. Ililigtas kita? Carlo, bakit hindi mo na lang ilibing siya ng sarili mo? Naalala ko, siya ang diyosa na crush mo noong high school. Bakit nakatayo ka dyan? Kailangan ko pa bang ulitin? Sinabi ko nang ilibing mo siya. Gusto mo pa bang maging manager sa kumpanya pagbalik? Boss, Helen. Boss, Ninakaw mo ang pagkain ko. Kinulo mo ang babae ko. Tapos inaasahan mong maging aso mo ako. Carter Benson, sino ka ba talaga? Sabi niya ako raw ang babae niya. Ang astig ng suntok niya. Sinuntok niya si Salceda para sa akin.
Congrats, host. Tumaas ng 10 ang pabor ni Violet Blake. Kasalukuyang bilang ng pabor 2-5. Pabor ni Helen plus 15. Kasalukuyang puntos ng pabor. Wusher. Natitirang favor point 37. Kumita ako ng dagdag na 25 pabor points. Nasa 50 na ang pabor ni Helen. Sa wakas, makakasali na ako sa draw. Kailangan ko nang magmadali at gamutin si Helen. Helen, inumin mo na to agad. Maliligtas nito ang buhay mo. Ano tong pinainom mo sa akin? Pakiramdam ko. Punong-puno ako ng lakas ngayon. Nakita ko to sa gubat. Nakakita ako ng ilang bote ng gamot, tapos nilagay ko yun sa bumbong. Kyle, salamat. Kumula ka? Baka. Kyle, naglakas loob kang saktan ako? Salceda, hindi ka lang niya sinaktan. Nakikipaglandian pa siya doon. Hindi naman ako bulag. Kitang-kita ko naman. Dahil ayos na si Helen, ngayon, pareho ko silang kukunin. Ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo siya. Kyle, mag-ingat ka. Ikaw, huwag kang lalapit. Kyle, sinasabi ko sa'yo. Darating agad ang mga tagapagligtas. Tatanggalin kita agad. Sisiguraduhin ko, sa buong industriya, tapos ka na. Walang kwentang tao ka. Nagpapasikat ka pa gamit lang ang trabaho. Anong problema ng pananakot mo? Huwag mong kalimutan. Ang nanay mo na malapit ng mamatay. Nakabitin pa rin siya sa ospital. Maniwala ka man o hindi, pag nakalabas tayo dito, ipatatanggal ko siya sa ospital. Pag di umubra ang trabaho, pamilya ko naman ang tina-target mo. Oo, tina-target kita. Bakit? Natatakot ka? Kaya, lumuhod ka ngayon sa harap ko. At saka, kunin mo ang anak mo, yung damit ni Helen, hubarin mo yun para sa akin. Kung mag-enjoy ako, baka mapahaba pa ang buhay ng nanay mo. Rescue team, panaginip lang yan. Gusto ko lang linawin ngayon. Habang buhay, hindi ka makakaalis sa lugar na to. Kyle, totoo bang papatayin mo talaga ang isang tao? Sinasabi ko sa'yo, nabubuhay tayo sa isang lipunang may batas. Sige nga, hawakan mo ako kung kaya mo. Simula kailan naging astig si Kyle na to? Kyle, kalma lang. Ang taong katulad niya, hindi karapat-dapat na isakripisyo ang buhay mo. Kahit gaano pa siya kabastos, hindi siya nararapat mamatay. Huwag kang padalos-dalos. Pagpatay, ang gago na katulad ni Salceda, hindi yan worth it. Mga patakaran ng sistema. Kailangan makaipon ng pabor mula sa 4 na babae para makaalis sa isla. 2 puntos na sina Helen at Violet. 2 na lang ang kulang. Baka pera lang ang habol ni Skylar Bishop, pero siya ang pinakamadaling lapitan. Para matapos agad ang misyon, regawin na natin. Carter Benson, kung gusto mong mabuhay, sige, iwan mo na si Skylar. Type pala ako ni Kyle. Akala ko laging sumisilip lang siya sa akin sa trabaho. Ayun, may gusto pala siya sa akin. Sumama kay Carter. 2 beses ka magugutom sa isang araw. Matagal-tagal na rin akong di nakakakain ng karne. Ito na ang pagkakataon ko. Kyle, si Skylar Aquinion. Ang lakas ng loob mong lapitan siya? Ngayon, sigurado ka pa rin ba na siya ay iyo? Oo naman. Loyal sa akin si Skylar. Alam ng lahat sa opisina. Carter, tumigil ka nga. Sinong babae mo? Sinong loyal sa iyo? Ikaw. Ang gusto ko ay palaging si Kyle. Kita mo yan? Yung baby doll na lagi mong tinatawag, matagal nang lumipat sa akin ang puso niya. Gising na, amuyin mo ang kape. Ito ay isang hiwalay na isla, hindi opisina. Kung sino ang may karne, siya ang nagdidikta. Skylar, ang kapal ng mukha mong trader ka. Kyle, huwag kang masyadong nagpapakasiguro. Ano pa ang tinititigan nyo? Tara na? Kyle, galing mo magtago ha? Matagal ko nang napansin. Lagi kang nakatitig sa puwet ko sa trabaho.
Hindi na ako magugulat. Lahat ng lalaki ay walang kwenta. Nagustuhan pa ni Kyle ang isang gaya ni Skylar manloloko. Gusto mong subukan? Masarap ang pakiramdam. Huwag kang mahiya. Alam kong hindi ka pa nagkakababae. Ganito na lang, bigyan mo ako ng konting karne. At ngayong gabi, akin ka na. Oo nga. Kyle, ganyan ka ba talaga? Kyle, ang bastos mo. Sa harapan pa mismo ni Helen. Violet, tama na. Dahil lang sa puntos ng pabor, ang mapagamalan kang malandi ni Helen. Sulit pa talaga? Kyle, gusto ko ng manok na inihaw. 4 na babae ang pinapamudmod sa akin ng sistema. Para matapos agad ang mission ng sistema, pa-scumbag na lang. Si, gang na. Si, gang na. Oh, bibigyan kita. Kyle, ang bait mo talaga. Ang weird. Nakipaghalikan pa si Skylar sa akin. Bakit wala pa ring dagdag sa puntos ng pabor? Sistema. Hinalikan na ako ni Skylar. Bakit hindi tumataas ang level ng pagmamahal niya? Babala, ang kaluluwa ni Skylar. May kontaminasyon na 89%. Ang beauty index ay nakakabit lang sa malinis na kaluluwa. Grabe. Kailangan pala talagang malinis ang babae. Mali ang pagkakaintindi sa akin ni Helen. Kyle, hindi ko alam kung paano maglitson ng manok. Pwede bang ikaw na maglitson? Serena, Helen, pare-pareho lang ang mga lalaki. Talagang bulag ako sa paniniwala sa isang gwapo tulad ni Kyle. Alis na kami. Umayos na lang, Leo. Huwag mong guluhin ang litson namin. Pambihira ka. Hindi ka karapat-dapat kumain ng manok. Ang pagtama ay pagmamahal. Tinamaan niya ako. Siguro iniisip niya na sobrang sabik ako. Palalakasin ko muna ang loob niya. Hindi pa huli para kainin ang manok mamaya. Kyle, kasalanan ko na hindi kita naramdaman. Ganito na lang kaya. Bakit hindi? Dadalhin kita para malasahan ang tunay na sarap muna. Tapos pwede nating sulitin yung mga hita ng manok pagkatapos. Tinitiis lang kita para matapos ang misyon. Pero hindi naman nadagdagan ang lambing mo. At pati si Helen na pecan. Kyle, sa totoo lang, ikaw at siya pareho lang ang ugali. Ang tanga-tanga ko, na mahalaga ka pa sa akin. Buti na lang, hindi talaga naloko si Helen. Kyle, karapat-dapat lang sa mga malandi. Helen, tara na. Nakakainis siya. Helen, magpapaliwanag sana ako. Kyle, bakit mo pa sila kakausapin? Sasamahan kita ngayon. Anong samahan pinagsasabi mo? Lumayas ka. Hindi si Helen ang iniisip mo. Isa lang siyang gamit na ginagamit ko. Para sa babaeng katulad niya, wala akong interes kahit kaunti. Kung sino man ang gusto mo, ituloy mo lang. Wala akong makialam doon kasi Kyle, itigil mo na ang pagpapaka-inosente mo. Hinalikan mo na siya at hinipo mo pa ang prutas niya. Sinabi mong gusto mong gumanti kay Salceda. Pero ang tingin ko, nagpapakapagod ka pero nag-i-enjoy ka din sa gamit. Maaari ko bang sabihin na para lang ito matapos ang system task? Sino ang maniniwala diyan? Kyle, hindi mo pwedeng iwan ako. Para sa iyo, tinraidor ko si Salceda. Papapatayin lao. Kung ayaw mo na sa akin, totohanan nang itatapon ako sa dagat para ibain sa mga isda. Skylar? Akala mo ba talaga gusto ko yung plastic mong mukha? Nilapitan lang kita para makaganti kay Salceda. Kanihan mo? Kyle, ang sama mo talaga. Helen, sumpaman kay Bathala? Kung nagkaroon man ako ng nararamdaman kay Skylar, mapakidlat na lang ako ngayon. huwag kang nagtatapon ng mga ganyang sumpa. Katok sa kahoy, pawiin mo yan. Ako. Naniniwala ako sa'yo? Ayos na ba? Sige na. Tigilan nyo na yung lambingan nyo. Yung kung sino-sinong babae pa diyan. Helen at ako ang kakain. Magluluto na ako ngayon. Sa akin na ang manok. Hindi mo ito makukuha. Bibilang ako ng 3. Pag hindi ka pa umalis, itatali kita sa puno at ipapakain sa mga lobo. Tingnan mo yung hayop na yun doon, mainit-init pa. Pag dumating ang gabi, darating na ang grupo nila para gumanti. Ikaw ang una kong iaalay. Wag.
Skylar, hayop ka. Ang kapal ng mukha mo na nag-flirt kay Kyle ng palihim. Balang araw, papatayin ko talaga siya. Boss. Wala namang choice si Skylar. May pagkain at matutuluyan kasi sila kay Kyle. Baka dapat tayo rin. Ha? Balak mo ring kumalaban? Gusto mo na ring mamatay? Sinasabihan ko kayo, may darating na rescue team kahit anong oras. Hindi tayo matitenga sa hampas lupang islang to ng matagal. Yung kahihiyang pinaranas sa akin ni Kyle ngayong araw, pagbalik natin sa syudad, 100 beses ang ipababayad ko sa kanya. Itigil nyo na ang pananakot gamit ang trabaho. Sinabi na ni Kyle, hindi na tayo uuwi. Gising na. Hindi na rin ako magtatrabaho para sa'yo. Pupuntahan ko na si Kyle ngayon. Dati tayong magkakatrabaho. Hindi niya tayo pababayaan basta-basta. Peste talaga. Kung wala ang mga ulol na to na parang mga kalabaw magtrabaho, hindi ako aabot sa pagdating ng rescue team. Boss. Nagkamali ako, boss. Sinungaling si Kyle sa akin. Napabayaan ko lang sarili ko sandali. Napabayaan mo sarili mo? Oh, Ngayon tapos na si Kyle sa'yo, tsaka ka babalik? Akala mo ba mahina ang loob ko na niloloko lang? hindi. Si Kyle hindi talaga hindi niya ako hinawakan. Dito sa isla, bukod sa pagkain, babae ang pinakamahalagang bagay. Ipalit siya sa mga trabahador na para patuloy magpakabuwis buhay. Sulit na yon. Makinig kayo mga tol. Si Kyle, sigurado hindi kayo bibigyan ng babae, di ba? Pero ako, pwede ko kayong bigyan. Hindi ayoko. Sumama lang kayo sa akin at sa inyo na ang babaeng ito. Deal ba yon? Boss. Gusto lang niyang gantihan ka. Gantihan? Ayos lang. Pagtapos na silang lahat, saka ko sisingilin yung utang niya sa akin. Sina. Kumain ka na. Kain ka, Violet. Gusto kong magluto ng sabaw ng manok para kay Helen, para makatulong sa paggaling niya. Pero mahirap makahanap ng mga kaserola at kawali. Kaya inihaw ko na lang ang manok. Carlo, nasa Isla Maroon tayo. Ang magkaroon ng inihaw na manok ay sobra na. Kumain ka rin dapat. Hindi ako gutom, kayo muna. Bukas lalabas ako. Titingnan ko kung makakahanap ako ng gamit. At magdadala ng mga niyog pa uwi. Ang pabor kay Helen ay nasa 50. Kailangan ko nang gawin ang bulutan ngayon. Tingnan natin kung ang sistema ay makakapagbigay sa akin ng isang dekalidad na item. Gising ka na, Carlo. Naikot ko na tong lugar na to. Kalimutan kaserola at kawali, wala nang ni isang puno ng niyog dito. Nanood ka na yata masyado ng survival shows? Tigilan mo na ang pang-impress kay Helen at itigil na yan. Dahil lang sa hindi mo kaya, hindi ibig sabihin hindi ko rin magagawa. Helen, bukas igagawa kita ng sabaw ng niyog at pata ng baboy. Naniniwala ako sa'yo, Carlo. Helen, tong lugar na 2 halos walang buhay. Niyog at baboy damo? Siguradong. Wala kang makikita ni bristle ng baboy. Huwag mong hayaang lokohin ka. Hintayin mo lang. Sistema, gusto kong mag-drawing. Congratulations, host. Nanalo ka ng grand prize. Grand prize? Panalo agad ng grand prize sa unang try. Grabe ang swerte mo. Congratulations, host. Ang mga premyo ng grand prize ay isang sexing damit plus mga safety tool. Sexing damit? Totoo nga ang sistema. Pero, bakit kaya ang sexing damit? Kasama ng mga tools? Sistema. Ito ba ang tawag mong safety tool? Kung si Helen ang magsusuot nito, Rob.
Ibig bang sabihin ng 50 favorability pwede ko nang gawin ang impossible? Kailangan ko nang mamadali. At punuin ang favorability niya. Tulungan mo ako. Sa isla na ito, sakalang natin natikman. Itong munting mukha at itong katawan. Para akong nangangati hanggang buto. Ethan, ang mga slow-release na gamot ni G. Foster, kung walang panlaban sa loob ng 3 araw, patay tayo. Kung maibalik natin siya, at maging masaya si boss, baka bigyan tayo ng panlaban. Kung makakabalik tayo ng ganitong kaganda, right? Okay lang mamatay, pardon? Talaga bang pababayaan mong sirain ni Miles Foster ang buhay niya? Sa isla na ito, umaasa pa rin siya sa atin para sa pagkain. Sige, mag-enjoy muna tayo. Hindi. Layuanin niyo ako, huwag ninyong hawakan. Huwag kang matakot, mas lalo kaming nai-excite kapag lumalaban ka. Kung mapaligaya mo kami, baka buong buo ka. Naming pabayaan. Hindi. Diyos ko. Ayaw ko. Wag. Nang haharas ng mga babae. Sobra kayong takaw kamatayan. Salbahe, mas mabuti pang huwag ka nang makialam dito. Sige, kunin niyo siya. Tama na. Huwag mo akong saktan. Mali ako. Salbahe, ang boss ko ay si Atin Celso de la Cruz. Eksperto siya sa Malaysian. Mas mabuting mag-ingat ka. Hintayin kita. Tara na. Ati Celso de la Cruz. Pwede bang may ibang grupo rito? Bukod sa Salceda? Ayos ka lang ba? Salamat. Saan ka nasaktan? Na-spray ng bukong-bukong ko. Hindi ako makagalaw. Halika na. Dadaling kita sa lugar kung saan pwedeng umupo. Pwede kong masahehin yan para sa'yo. Huwag kang mag-alala, dahan-dahan lang ako. Ang damit mo nasira ng mga yon. Huwag kang mag-alala, hindi talaga ako sisilip. Congrats, host! Matagumpay mong nailigtas si Gabriella Stone. Favorability ni Gabriella Stone plus 10. Kasalukuyang favorability, 10. Balance ng favorability, 47. Sa wakas, nahanap ko na ang ikatlong babae. Hayaan mo, hilutin ko na yan para sa'yo. Ang laki ng pamamaga. Dahan-dahan lang. Teasin mo muna. Hayaan mo, hilutin ko na yan para sa'yo. Grabe, pangungot yun. Subukan mo nga. Hindi na talaga masakit ngayon. Ikaw, mas mabisa ka pa kaysa gamot. Basta hindi masakit. Pero ang isla na ito ay wala talagang batas. Hindi ligtas para sa babaeng mag-isa. Pagkatapos ng pagbagsak ng eroplano, nagising ako dito. Hinahanap ko ang best friend ko, Fiona Clark. Pero bago ko siya mahanap, naabutan ako ng 2 siga na yon. Huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulungan kita hanapin ang best friend mo. Punit ang damit ko. Pwede ba makihiram ng mga damit mo? Para kay Helen talaga ang uniforme na to, pero ipapahiram ko muna sa'yo ngayon. Masyadong malaki ang sarili kong mga damit, hindi mo magagamit ang mga yon.
Oh, isuot mo ito. Hindi ako makapaniwala na may bagong damit dito. Grabe, sobrang maalaga talaga siya. Ikaw, talaga bang bitbit mo to? Nagbubunyag ng pambabaeng damit. Hindi niya gagawin, magiging katulad ng dalawa pang yun, di ba? Hindi. Hindi akin to. Nakita ko lang to sa isla. Kanino ba to, Saka? Itatapon ko na lang. Isla naman to. Kapag gipit, kung wala to, siguradong may mabubuntis. Pero kung magkamali siya ng akala ngayon, itatapon ko na lang para magustuhan pa rin niya ako. Tinitingnan ko siya. Parang nahanap lang niya ang damit. Hindi naman siya masamang tao. Sandali. Huwag mo munang itapon. Baka magamit pa yan sa susunod. Ibig sabihin, kung magkaka-girlfriend ka balang araw, pwede mong... Na-misinterpret niya. Akala niya may ibig sabihin yun. Lagot ako. Sira ulo niya, sa impyernong lugar na to gagawin niya. Huwag kang magsalita. Ang lapit niya. Malapit na siyang... May baboy ramos sa unahan. Huwag kang gumalaw. Ako na ang mag-aaliw palayo. Sa huli, pinoprotektahan pala niya ako. Akala ko gagawin na niyang... Ikaw, nasugatan ka? Hayaan mong bendaan ko muna yan. Congrats, host. Tumaas ang pabor ni Gabriella Stone ng plus 10. Kasalukuyang pabor, 20. Balanseng pabor, 57. Kakakilala lang namin, pero nasa dawan na agad ang pabor sa akin. Kung si Violet ay katulad niya, matagal ko nang ginamit ang lucky draw. Sinong nagsisiraan sa akin? Hindi mo na pwedeng isuot yung damit. Magpalit ka ng suot, kung hindi baka talaga magka-wardrobe malfunction kanyan. Sige, magpapalit na ako. Gagamit na rin ako ng banyo habang andyan na ako. Huwag kang lalayo masyado. Sistema. Bigyan mo ako ng 5 niyog at isang set ng kagamitan sa kusina. Napagpalit para sa host. 5 sariwang niyog. Kinonsumo. Puntos ng pabor. Isang kitchen family bundle. Kinonsumo. 10 puntos ng pabor. Natirang pabor. 42. Tulong! Saan ka nasaktan? Mukha itong kagat ng ahas. Baka mula ito sa Viper. Kailangan ko agad tanggalin ang lason. Pero, sa balakang ako. Nakagat. Kinagat ka? Sa puwitan? Grabe, nakakahiya talaga ito. Hindi mahalaga kung saan ka kinagat. Kailangan nating sipsipin agad ang lason. Sinusubukan lang niyang iligtas ako. Huwag mo siyang dilihin, ha? Gabriella, relax ka lang. Gabriella, anong ginagawa mo? Kung hindi mo tatanggalin ang gamit mo, paano ko sisisipin ang lason? Pero kanina lang nandyan ka lang sa banyo, di ba? Hindi ko talaga kayang gawin. Ikaw, gusto mo ba talagang masawi? Ang espiritual na tubig ng sistema kayang tanggalin ang kahit anong lason. Sige na, tapos na akong mangasar sa'yo. Ito ang ginawa kong sariling lunas. Kaya itong tanggalin ang kahit anong lason. Inumin mo na. Wala na talagang sakit. Ang galing mo. Kung alam lang ng bestie ko gaano ka galing sa medisina, siguradong magkakagusto rin siya sa'yo. Aalis na ako kung ayos ka na. Sige, magpalit ka na ng damit. Sandali, huwag ka muna umalis. Dito ka lang habang nagpalit ako. Boss.
Ni hindi ka man lang makakuha kahit tira ng pagkain. Maawa ka, boss. Maawa ka naman. Lumapit ka dito. Boss, pakiusap, maawa ka. Sa isla na to na parang pinabayaan na ng Diyos. Pati mga ugat ng damo, naubos na namin. Boss, ayaw naming mamatay. Wala talaga kaming nahanap na pagkain. Pero may nadaanan kaming sobrang ganda, boss. Maganda? Tao ba? Nasaan? Nahuli pa nga namin siya kanina, pero may isang lalaki na humarang sa amin. Tapos, binugbog kami pareho. Ang lakas ng loob niyang magnakaw ng pagkain sa teritoryo ko. Dalhin mo ako doon. Hanapin mo siya. At ipapakita ko sa kanya kung ano kayang gawin ng si darling ko. Sinabi ko sa'yo na lumingon ka. Talagang lumingon siya. Hindi ba ako sapat na hot ngayon? Gabriela, idol ka ng mga sexy sa buong mundo. Ayusin mo sarili mo. May isang bomba ng ganda na nagbibihis sa likod ko. At kailangan kong magkunwaring santo. Itong bagong dress, hindi ko talaga ma-zipper. Pwede ka bang tumulong? Itong baywang. Itong mga legs. Mukhang okay ba? Oh. Hindi ko iyon ibig sabihin. Eh, ano nga ba ang ibig mong sabihin? Hindi ba ako maganda? Hindi. Hindi ko rin iyon ibig sabihin. Ang ibig kong sabihin, ikaw. Sige na, tama na ang pang-aasar ko sa'yo. Halika, tulungan mo ako sa zipper ko. Yung kamay niya. Bakit ang init? Sundalo ang kaibigan mo? Fiona, bestie ko. Isa siyang combat medic. Sobrang nerd siya pagdating sa medisina. Kung alam lang niya gaano kakahusay sa medisina, siguradong magiging fan siya ng todo sa'yo. Padilim na. Tara na. Ikaw ang gumawa ng lahat nito? Siyempre. Anong tinatayo-tayo mo diyan? Halika, tumulong ka. Kinataang baboy ang ulam natin ngayong gabi. 2 araw na akong nandito sa isla, damo lang ang nakakain ko. Siguradong gutom ka na. Uminom ka muna ng niyog para hindi ka masyadong magutom. Ang tamis nito. Salamat, cutie. Congrats, host. Pabor kay Gabriela Stone Pudiachi. Kasalukuyang pabor 30. Balancing pabor 52. Grabe naman. Isang niyog lang. Tumaas na ang pabor ni Gabriela kumpara kay Violet. Kung mag-push pa ako ng konti, hindi ba pwede na ulit akong makakuha ng premyo? Violet, ang tagal nang wala ni Kyle. Sa tingin mo may nangyari sa kanya? Siya? Ano bang pwedeng mangyari sa kanya? Hindi nga natatakot yan sa mga lobo. Oh, baka. Nagkaka-flutter na ang puso. Nang aiding flight attendant na si Helen? Ano bang pinagsasabi mo? Nagpunta siya para manghuli ng baboy damo para sa atin. Normal lang naman na mag-alala ako. Helen, naniniwala ka talaga na makakabalik siya na may baboy damo? Huwag kang maniwala diyan. Niloloko ka lang niya. Ew. Violet, tingnan mo ito.
Niyog at baboy damo. Carlo, ayos ka lang ba? Paano naman akong hindi magiging ayos? Sinabi ko naman sa iyo na kakain ka ng nilagang baboy damo sa niyog ngayong araw. At sisiguraduhin kong matutupad yan. Wala nga tayong kaldero. Saan mo lulutuin yon? Bakit ka ba nagmamadali? Ipakikilala kita sa bagong kaibigan. Gabriela, halika dito. Carlo, sino siya? Meron na siyang 2 sobrang gandang babae sa bahay. Pero hindi pa rin kontento? Naglalakas loob pa siyang magloko sa labas? Bakit parang pamilyar ang mukha ng babaeng to? Talagang pinaantay ko si Gabriela bago pumasok para makita muna nila yung baboy damo at mga niyog. Baka sakaling mapagaan ang loob nila. Hey, nagkabaliktad tuloy. Paano ko ba ipapaliwanag to? Grabe. Kayo bang dalawa ang mga nobya ni Carlo? Hindi po, hindi kami ganon. Ayos yan. 2 beses akong iniligtas ni Carlo. Payag akong maging nobya mo. Carlo, pwede ba akong maging girlfriend mo? Gabriela, gusto mo bang maging girlfriend ko? Congrats, host. Nadagdagan ng 10 ang pabor kay Gabriela Stone. Kasalukuyang pabor, 40. Pabor sa balanse, 62. Tumaas na naman. Kakaalis lang ni Skylar. Tapos may mas magaling pang dumating. Carlo, ikaw ba? Mahilig sa pagkuha ng mga tira ng ibang tao? May naistorbo ba ako? 20 taon na akong nabubuhay. Ni minsan, hindi pa ako tinawag na babaeng madaling makuha. Gabriela? Ikaw ang international pop icon. Gabriela Stone. Nakikilala mo ako? Nung nasa international flight ako, nakita ko ang interview ad mo sa airport. Talagang kilalang kilala ako ng system. Hindi ko pa nga natatagalan ng flight attendant. Dumating na ang pop icon sa pinto ko. Ganito pala ang pakiramdam ng isang buhay na parang power fantasy. Halen, sinasabi mo ba na? International na sexy diva siya. Bakit siya magkakagusto sa isang walang kwentang katulad niya? May sistema ako. Bakit naman hindi ako pwedeng maging sapat para sa isang superstar? Siguro sa paningin mo, wala siyang silbi. Pero sa akin, siya ang lahat. Talagang dapat siyang ingatan. Magaling pumili si Gabriela. Hindi ko naman tinatanggi ang mataas mong estado. Pero, ang gusto ni Carlo, lagi namang si Helen. Congrats, host. Tumaas ang pagmamahal ni Gabriela Stone ng 10 points. Kasalukuyang level ng pagmamahal ay 50. Tumaas ang pagmamahal ni Violet Blake ng 10 points. Kasalukuyang level ng pagmamahal ay 35. Tumaas ang pagmamahal ni Helen ng 10 points. Kasalukuyang level ng pagmamahal ay 60. Balancing puntos ng pagmamahal ay 92. Sandali. Pati ba roasting nakakapagdagdag ng pagmamahal? Nasa 50 na ang pagmamahal ni Gabriela. Pwede na akong gumawa ng lucky draw ngayon. Carlo, para sa isang lalaking kasing galing mo, okay lang sa akin kung may iba kang babae, basta may lugar pa rin ako sa puso mo, sapat na yon. Alam talaga ni Gabriela kung paano makisama. Kung sina Violet at Helen gaya lang niya, matagal nang umabot sa 100 ang puntos ng pagmamahal nila. Wait. Ano? Talagang kulang nga sa lalaki dito sa isla, no? Pati isang international na diva, gaya mo napilitang pumunta rito para maging kabit? Pakinggan mo, Ko. Hanggat nandito ako, malimutan na ni Kyle ang pagkakaroon ng kerida. Naalala kong sinabi mo lang kanina na wala kayong relasyon ni Kyle. Ama, wala kaming relasyon. Pero siya ay boyfriend ng bestie ko. Hindi ko pwedeng hayaan na lokohin niya si Helen. Ni hindi nga nagalit si Helen ngayon. Mukhang sa 60 puntos ng affection. Dahan-dahan na siyang nahuhulog sa akin. Bakit hindi natin hayaan si Kyle mismo ang magsalita? Gusto ba niyang manatili ako? System, nilalaglag mo ako. Hindi ko kayang galitin kahit sino sa kanilang tatlo. Pag may umalis, bagsak ang misyon. Paano ba dapat pipiliin? Gabriela, tama na ang kalokohan. Patay ako. Nag-level up pa ang love triangle. Namin dire-diretso na sa impyerno. Kyle, dala-dala mo ba talaga yan sa eroplano? Kaya pala ang tagal mong nawala. So, pumunta ka talaga para sunduin siya. Grabe. Handa ka pa talaga. Sobrang kadiri mo. Helen, hindi pa nga ako nakakakapit sa kahit anong babae dati. Bago ako umalis, pwede ba?
Ang malaking masamang lobo. Parating na ako. Yung premyo mula dun sa pangit na system lottery nagbigay sa akin ang bagay na to. Paano ko kaya i-explain to? Hindi talaga akin to. Helen, nahanap ko lang to sa gubat. Nahanap mo lang? Akala mo siguro bata ako. Kyle, planado mo na ba talaga to simulat sa pool? Huh? Kapag sinubukan mong hawakan si Helen Hart o ako, gagawin kitang binabae. Boss, nakita na namin sila. Nandun sila. Kung tatangkain mong hawakan kaming dalawa, sisiguraduhin kong habang buhay, hindi mo na magagamit ang mga ito. Nahuli na kita. Ikaw ba ang susunod? Yung gusto ni Kyle na hawakan. Ay halatang ako. To Gabriella, tigilan mo na yan. Helen, makinig ka sa paliwanag ko. Nakipag-usap ako kay Salceda ngayong araw. Itong mga ito, nalaglag mula sa bulsa niya. Kahit dumiretso si Gabriela, na ang ganda-ganda, tinulak niya agad si Gabriela Palayo at nagmadaling magpaliwanag sa akin. Mukhang sa puso ni Kyle, ako ang pinaka-importante para sa kanya. Violet, baka hindi talaga. Ganon si Kyle. Itong maduming bagay na to, sa palagay ko, si Salceda lang ang nagsusuot niyan. Sina nga? Kahit pa galing kay Salceda tong mga ito, bakit mo ba pinulot? Yung iba nga iwas na iwas, pero ikaw, isinilid mo pa sa bulsa at dinala pa uwi. Nakakadiri ka talaga. Feeling ko, madumi rin ang utak mo. Ako, mahilig kasi akong manood ng survival shows. Pwede raw silang makapag-ipon ng tubig at hindi madaling mabasa. Kaya ako pinulot sa kalsada. Hindi talaga gaya ng iniisip mo. So gamit pala sila na pangkaligtasan. Oh, sige, punuin mo ng tubig yan. Tapos inumin mo sa harap naming lahat. Sige na, tigilan nyo na yung eksena. Siguro naman gutom na kayong lahat. Gagawa na lang ako ng adobong pata na may niyog para sa inyo. Ay, sandali. Tama na ang pag-iwas mo. Ngayon, ikaw. Kailangan mo nang pumili. Alin, siya ang alis. O kami ni Helen ang mananatili. Pumili ka. Violet, tama na ang pag-eksena mo, pwede ba? So, kami ba ang walang modo dito? Ano pa nga ba? Sa paningin ko, naiinggit ka lang. Inggit ka kasi may bago akong damit. Kaya gusto mo akong paalisin. Alam mo ba, bakit bago ang mga to? Si Kyle ang nagbigay sa akin. Regalo niya bilang pagtanggap. Ay naku, lahat sila. Hilig talaga ang gumawa ng gulo. Narinig mo ba yon, Helen? Nandito tayo sa isla. Wala man lang kahit isang pirasong malinis na damit. Pero tingnan mo siya. Sa unang pagkikita pa lang nila, binigyan na agad ng bagong damit ang babae na to. Ito ang lalaking may gusto sa'yo mula pa noong high school. Mukhang tama ang salita ng lalaki. Ay puro kasinungalingan lang. Helen, tara na. Helen, hayaan mo akong magpaliwanag. Dalawang lalaki ngayong araw. Ang pumunit sa damit niya. Niligtas ko siya, kaya binigyan ko siya ng mga damit na maisusuot. Kung gusto mo ng bagong damit, maghahanap agad ako para sa'yo. Kyle, sa tingin mo ba talaga? Nag-aaway ako dahil lang sa damit? Hanapin mo. Kung hindi mo kaya, paalisin mo na lang siya agad. Maghanap ng bagong damit sa isang liblib na isla? Madaling makahanap ng baboy ramo at niyog. Pero bagong damit, panaginip lang yan. Paano kung mahanap ko? Kung magawa mo, mananatili siya. Kami tatlo. Magkakasundo naman siguro. Kyle, dito sa tagal ng lugar na to, kahit basahan mahirap hanapin. Tinanggap mo ang pustahan niya. Kasi gusto mo na rin akong umalis. Kung naiinis ka na sa akin, sabihin mo na lang. Huwag kang gumamit ng pustahan para palayasin ako. Gabriella, magtiwala ka sa akin. Hindi kita papalayasin. Carlo, salamat. Carlo, anong trip mo? Nakipagpustahan ka sa amin? Tapos atras ka ngayon? Lalaki ka ba talaga? Sino nagsabing aatras ako? Hindi ako aatras. Bakit mo sinabi na hindi siya pwedeng umalis? Kasi yung mga bagong damit na gusto mo, makakahanap ako niyan ng mabilis lang. Kaya kayong tatlo, wala sa inyo ang makakaalis. Carlo, akala mo mall lang too? Isang liblib na isla too. Tapos sinasabi mong makakahanap ka ng bagong damit para sa amin? Kung makahanap ka man ng kahit anong bagay para sa amin ni Helen, kahit lumang damit na kasya, panalo ka na sa akin.
Alam mong di mo kakayanin. Kaya tanggapin mo na lang ang talo. Paalisin mo na yan. Ngayon, hindi lang ako magdadala ng bagong damit, kundi mapapasuot pa kita ng bikini. Kung talaga namang madala mo, isuot ko agad yan sa harap mo. Carlo, talaga bang makakahanap ka ng bagong damit na kasya sa kanila? Sistema. Ihanda mo nga ako ng 2 set ng pambabaeng damit. Kasama na ang high heels, itim na medyas, bikini, at kung ano-ano pa. Kompletuhin mo lahat. Siguraduhin mong sexy. Maghanda ka rin ng matitindig kasuotan para sa akin. Bumili ng 2 set ng sexy na pambabaeng damit package, isang bikini set at isang panlalaking damit. Gastos, 20. Favorability points. Kumpirmahin ang pagbili? Pili. Nabili na. Favorability balance, 72. Violet, siguradong susuotin mo ang bikini na yon. Gabriela, kung ako ikaw, matagal na akong umalis dito. Talaga bang naniniwala ka na makakahanap pa si Kyle ng bagong mga damit na kasya sa amin ni Helen? Sa isang isla? Sige, magpatuloy ka lang mangarap. Kung hindi niya madala yon, aalis na ako. 5 minuto pa lang naman ang lumilipas. Bakit parang nagmamadali ka? Siyempre nagmamadali ako. Totoo yan, dahil itong pustahan na to, wala namang kwenta, palusot lang. Kaya habang wala siya, pwede na kitang paalisin mismo. Bakit nga ba ako lang lagi ang pinupuntirya mo? Kasi simula noong dumating ka dito, nag-iba na si Kyle. Hindi na niya inaalagaan si Helen. Si Helen at siya, bagay na bagay talaga sila. Huwag mong isipin na dahil isa kang reyna-reynahan, matatakot na ako sa'yo. Gusto mo ba talagang sumikat dito? Habang nandito pa ako, wala kang laban. Pwede mo akong itaboy, pero hindi ako papayag na bastusin mo ang dangal ko. Dangal? Hindi ba isa ka lang naman sexing reyna-reynahan na ginamit ang katawan mo para sumikat? Kayong mga nasa showbiz, may dangal pa ba talaga kayo? Violet. Nandito na yung gusto mo. Ngayon, humingi ka ng tawad kay Gabriela agad. Nagpalit siya ng bagong damit. Ang pogi niya talaga ngayon. Kyle, wag mong isipin na dahil lang naghubad ka ng damit mula sa patay. Isinusuot mo at dala mo pa ang sira-sirang bag. Akala mo pwede mo kaming lokohin. Wag mong kalimutan na nangako ka kila Helen at sakin ng bagong tamang sukat na damit. Pusta ay pusta. Gabriela, sa ngayon, ay lumayas ha. Oo nga, sa ganitong liblib na isla, paano naman magiging madali makahanap ng bagong damit? Takot lang siyang mapaalis ako, kaya... Kyle, salamat sa pagprotekta sa akin. Ako hindi na kita pahihirapan pa. Aalis na ako ngayon. Ang talino mo, layas na rito. Gabriela, sabi ko, bahala na ako sa'yo, hindi kita pababayaan umalis. Congrats, host. Favorability ni Gabriela Stone plus 10. Kasalukuyang favorability 60. Balance ng favorability 82. Favorability ni Gabriela. Humahabol na kay Helen. Kyle, gusto mo ba siya? Dahil hindi ako masyadong nagpapakita? Kyle, talaga bang hindi ka marunong matalo at madaya pa? Hindi marunong matalo? Violet, tingnan mo ng mabuti. Ikaw yung dapat tumupad sa pusta. Ngayon, ikaw naman ang magsuot. Talagang ang bago ang damit. 2 pares pa. Paano niya nagawa yon? Talagang nagawa niya. Helen, ang ganda ng suot mo ngayon. Bilisan mo at magpalit na. Hindi ko na matiis ang marurumi nating damit. Dali! Anong ginagawa mo? Helen, ikaw na muna ang magpalit ng bagong damit. Ikaw naman, kailangan mo munang tuparin ang pustahan bago ka makasuot ng bagong damit. Bastos ka. Congrats, host. Favorability ni Violet Blake plus 10. Kasalukuyang favorability 40. Favorability balance 87.
Napaka-plastikan ni Violet. Habang mas binabastos ako, lalo siyang nagkakagusto sa akin. Ako bastos? Violet, ikaw naman ang gumawa ng pustahan. Kung ayaw mo talaga, ibibigay ko na lang kay Gabriela. Huwag mong gagawin yan. Sige na sige, susuotin ko. Susuotin ko, okay? Yung mga binti ni Violet, yung bewang niya, hindi siya dehado kay Gabriela. Kyle, gago ka talaga. Ano bang tinititigan mo? Ako. Pwede na ba akong magpalit ng damit? Suot mo nga yung bikini, pero kailangan mo pa ring humingi ng sorry kay Gabriela. Ganito ba ang pakiramdam ng may nagtatanggol? Gusto mong mag-sorry ako sa kanya? Hindi pwede. Walang sorry? Ay, medyo masakit ang leeg ko. Napagod ako kagabi. Pwede mo ba akong bigyan ng masahe? Kyle, kasalanan mo to lahat. Pwede mo sana akong iligtas. Ngayon, ginawa na nila akong laruan. Sisiguraduhin kong wala nang matitira sa'yo. Kung makatikim ako ng babae ngayon, bawat isa sa inyo bibigyan ko ng lunas. Sinangga. Oh, medyo masakit ang balikat ko. Napuyat ako kagabi. Bakit hindi mo ako imasahing sandali? Kyle, gusto mo akong paglingkurin? Sa panaginip mo lang. Walang paraan. Kung ganon, itong mga bagong damit. Ibibigay ko na lang kay Gabriela. Sandali, wag mo na. Masahe lang naman yon. Gagawin ka na. Nahuli kita. Gabriela, anong meron? May daga. Tumakbo siya mula doon. Ang laki niya. Grabe. Natakot ka na agad sa isang daga lang. Yun ka pala, kunwari kang matapang at malakas lagi. Pero sa totoo lang, mas talon-talon ka pa sa kuneho. Violet, manahimik ka nga? Hindi ko sinasadya. Simula pagkabata, takot na talaga ako sa daga. Gabriela, huwag kang matakot. Andito ako para sa'yo. Ako na bahala sa'yo. Ipagluluto pa ka mamaya ng pork na nilaga sa gata. Haha. Huli ko kayo, di ba? Kayong mga walang hiya. Naglalakas loob kayong agawin ng babae ko? Tigilan mo na yan. Ay, ikaw. Huwag kang lalapit. Walang mas matamis sa mundo kaysa sa isang babae. Mas masarap pa kaysa sa kahit anong karne. Sakto ka sa aking panlasa. Simula ngayon, babae na kita. Naintindihan mo? Boss, kung gusto mo talaga ang babaeng yan, angkinin mo na lang siya. Kung wala na kaming ibang gagawin dito, pakiusap, konting awa naman. At palayain mo na kami. Palalayain ko kayo. Ginulo mo ang mga tao ko. Sinubukan mong agawin ang babae ko. Tapos akala mo makakatakas ka. Ibaon niyo sila. Si Carlo siguro ang may gawa nito. Carlo, ikaw ang dahilan ng gulong to. Bakit ako ang magsasakripisyo para sa'yo? Hindi. Boss. Mali ang iniisip mo. Hindi kami ang nagnakaw ng babae mo. Idilat mong mabuti ang mga mata mo at tingnan mong maigi. Siya ba ang nangbuli sa'yo? Boss, hindi siya mukhang siya. At ang babae, hindi siya yung nahuli namin. May iba pa bang babae sa isla na to? Sa wakas, sinuwerte rin ako pagdating sa mga babae. Ikaw ba ang drug lord? Mula sa Eastbrook. Miles Foster. Ang sabi nila na wala ka na. Di ko akalain. Nandito ka pala. 3 taon na akong stranded dito matapos bumagsak ang eroplano ko. Hindi ko akalaing may nakakaalala pa sa pangalan ko. 3 taon ka na dito sa isla. Kaya hindi na tayo. Babalik. Babalik? May naginip ka pa. Kung meron mang babalik, ako ang mauuna.
Libingan ang lugar na to. Teritoryo ko to. Maging alipin ko. Pwede kayong lahat na mamatay. Alipin. Ano? Ang maging babae ko. Swerte mo na. Yung iba naman, mas mababa pa sa aso. Ayan na nga. Alam na ni Carlo simula't simula na hindi na tayo makakaalis. Kaya habang nandito tayong lahat, huwag niyang asahang mapapadali ang buhay niya. Mr. Foster, simula ngayon, ako si Carter. Ako ang magiging aso mo. Gagawin ko lahat ng iuutos mo. Sabi mo kanina may hinahanap kang tao? Si Carlo yun. Inagawan niya ako ng mga tao. Pati babae ko kinuha niya. Pakinggan mo, kahit sinong lalandi sa lugar ko, ipapadala ko sa impyerno gamit. Ang baby ko. Carlo, dahil hindi na ako makaalis, magiging tao na lamang ako ni Mr. Foster. Gusto kong mamatay ka. Papapangarapin ko sa mga babae mo na mamatay na lang sila. Mr. Foster, Carlo, hindi lang pagkain natin ang ninakaw niya, pati teritoryo natin kinuha na rin niya. Ni hindi na niya pinatawad ang mga babae. May kasama pa siyang flight attendant. Flight attendant? Swerte ko naman. Swerte ko naman. Carlo? Siguradong tatapusin kita ngayon. Helen, dapat kumain ka rin. Kyle, bakit wala akong nakuha? Hindi mo ba kayang kumuha ng sarili mo? Ikaw. Grabe, Kyle. Ang sarap ng barbecue mo. Kumain ka pa kung gusto mo talaga. Simula ngayon, ito na ang magiging pamantayan natin sa bawat pagkain. Pamantayan? Kyle, nasa isla tayo. Akala mo ba araw-araw? Ganito kapalad? Tama, di ba? Itong karne, kung di natin maubos sa 3 araw, masisira na. Dapat isipin mo kung paano ito iimbak. May sistema ako sa panig ko. Bakit ko pa iisipin mag-imbak ng karne? Hindi bagay sa akin. Para saan pa mag-imbak? Itapon na lang kung di natin maubos. Sa susunod, maraming iba't ibang pagkain tayo. Favorability ni Gabriela, Axtina. Pwede na ulit akong mag-draw. Maghahanap ako ng pwesto mamaya para tingnan kung anong makukuha ko ngayon. Ang galing. Kyle, ang galing mo talaga. Gabriela? Nasiraan ka na ba ng bait? Abandonadong isla to. Talaga bang iniisip mong tagapagligtas siya? Violet, kahit karne, hindi pa rin kayang patahimikin ang bibig mo. Helen, maghahanap lang ako ng pwesto para magbawas. Huwag kang masyadong lalayo. Baka mag-alala si Gabriela mo. Nagsiselos si Helen. Sistema, gusto ko mag-draw. Congrats, host. Nakuha mo ang Supreme Prize. Yung special prize, Daddy. Nagbigay ng uniforme at kagamitan. Ngayon, Supreme Prize na. Kaya mas malupit ang premyo ngayon. Pinakamataas na gantimpala. Binibigyan ang host ng lakas sa laban, dagdag 20. Noong huli, sa level 1 combat power. Para makapatay ng lobo. Ngayon, dagdag 20. Ano bang ibig sabihin nun? Combat power na dagdag 20. Ibig sabihin, kaya ko nang lumaban sa 100 tao. Dito mismo. Hindi ba magiging invincible na ako? Pwede nang i-activate ng host ang maximum combat power. Ang maximum combat power, paikliin ang buhay ng host. Bawat activation, kumakain ng 1% ng buhay mo. Anong ibig mong sabihin? Ang 1% ng buhay mo ay katumbas ng mawawalan ka ng 1 taon ng buhay mo. 1 taon mawawala? Putik. System, niloloko mo ba ako? Anong klaseng reward yan? Bahala na. Mas mabuti sigurong bumalik muna ako sa silungan. Naku, patay. Nasaan na si Helen at ang mga kasama niya? Tatlong taon na ang nakalipas. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming mga magaganda. Pwede kaya na nagsimula na ang swerte ko? Sayang lang, nakatakas si Kyle. Ginoong Foster, huwag kayong mag-alala. Ngayong gabi, dadalhin ko yung 3 para mapasaya ka. Tama. Ganito ang trip. Gusto ko talaga kapag ganito ka.
4 na magaganda sabay-sabay. Hindi ka ba natatakot sumobra? Gabriela? Gabriela? 2 araw na. Kahit anong lakad ko, hindi ako makalabas sa lugar na to. Gabriela, nasan ka? Sana okay siya. Liwanag ng apoy, mga boses. May mga buhay pa. Gabriela. Gabriela, Fiona! ikaw. Anong ginawa niyo sa kaibigan ko? Palayain niyo siya ngayon din. May isa na namang maganda. Mukhang ako na naman. Ang swerte ngayon. Ginong Foster, kilala niya ang babae ni Carlo. Malamang, isa na naman siya sa mga kalaro ni Carlo. Sino ba talaga itong si Carlo? Sa nakikita kong ito, siya ang umaani ng lahat ng atensyon. Ginong Foster? Empleyado lang si Carlo sa kumpanya ko. Walang asenso. Ikaw. Akala mo bobo ako? Pwede bang isang walang asenso? Makaporma sa dami ng magaganda? Palakang nabalingkinitan, mahahabang binti, at malaki ang dibdib. Ngayon, magpapakasaya ako sa'yo. Fiona. Ang lakas ng loob mo na pormahan ako? Patay ka? Ginong Foster. Mainit. Gusto ko yan. Fiona. Pulbos na panggapos ng kaluluwa. Ang tapang mong lasunin ako? Parang walang silbi. Nalason ka ng aking soul-locking powder. Kung hindi ka makakuha ng lunas sa loob ng 1 oras, dugo ang lalabas sa bawat butas ng katawan mo at madudurog ang mga laman loob mo. Salceda, ibalik mo siya sa akin. Opo, sir. Helen, Violet, Gabriela, nasan na kayo? Gising. Sundalo ba ang kaibigan mo? Fiona Clark. Pinakamatalik kong kaibigan. Ito ang bestie ni Gabriela, Fiona Clark. Ibuka mo ang bibig mo. Ito. Bahala na, mas mahalaga ang mailigtas siya. Lumayas ka na. Subukan mong hawakan ako ulit. Malilintikan ka sa akin. Ano bang problema mo? Tinutulungan lang naman kita. Tumahimik ka nga. Huwag kayong mag-ingay. Huwag niyong ipaalam sa kanila. Alas-stress, may mga yabag sa mga dahon. Paunang obserbasyon, parang 5 tao ang grupo. Alam mo to. Hindi lang basta pamporma ang combat medic. Nakapagserbisyo ako sa harap at naging miyembro ng recon team. Kung hindi lang ako nalason ngayon, natapos na kita dahil sa ginawa mo. Bahala ka. Sabi ko na ngang tinutulungan kita. Binigyan na kita ng lunas. Tumayo ka kung ayaw mong maniwala. Pwede bang tumahimik ka na lang? Nandyan ang kalaban, no? Gusto mo bang matuntun nila tayo? Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Hindi sila lalapit dito. Leke ka. Nakita na tayo. Bilis! Bilis! Ikaw. Sino ka ba talaga? Tumakbo talaga sila. Alvarez, bakit tayo tumatakbo? Inutusan tayo ni Ginoong Foster na dakpin ang babaeng yon. Kapag bumalik tayo ng walang dala, tiyak, patay tayong lahat. Tama siya, Alcaraz. Maraming masasamang ahas si Miles doon sa isla. Yung mga tao doon, sobrang loyal nila sa kanya, parang mga wala sa sarili. Dahil nakita na natin, mismo kung paanong lunukin ng mga ahas na yon ang tao ng buhay-buhay. Para kang naghahanap ng kamatayan. Huwag mo akong idamay.
Pagbalik ko, isusumbong ko kay Ginoong Foster na si Kyle ang tumulong makatakas sa babae. Tara na. Sino ka ba talaga? Di ako makapaniwalang tumakas sila. Walang pakialam kung sino ako. Ang mahalaga, tinanggal ko na ang lason sa'yo. Pwede ka nang tumayo ngayon. Totoong sinasagip niya ako. Sandali, paano niya nalaman na nalason ako ng Solok powder? Diba ang sinasabi mong Lunas? Pakinggan mo ko. Kahit mamatay pa ako dito ngayon, hinding-hindi ko hahayaang lapastanganin mo ang katawan ko. Paano nangyari to? Di umubra ang tubig mula sa bukal ng espiritu. Kaya lumabas ka na ngayon. Ano bang nangyayari talaga? Mabisa ang tubig mula sa bukal ng espiritu laban sa natural na lason. Pero wala itong silbi laban sa gawa ng tao na lason. Magiging panandali ang mawawala ang sakit sa loob ng 5 minuto. Naubos na ngayon ang epekto nito. Lalong lumalala ang kalagayan ni Fiona. Ibig bang sabihin, mamamatay na siya? Kung malalaman ni Gabriela na namatay ang best friend niya, siguradong madudurog ang puso niya. Na-detect na ang target. Si Fiona ay isang karakter na paborito ng host. Iminumungkahi ang paggamit ng 18 yaman na karayom, kasama ang natural na hot spring therapy. Ibigay ang lunas sa loob ng 5 minuto. Kung hindi, mamamatay na siya. Huling target. Ito, ano na? Billy. Matagumpay na nabili ang 18 yaman na karayom. Na-activate na ang natural na hot spring. 10 metro sa tapat lang ang bukal. Balance sa Pabor 37. Great. Sobrang daya naman itong cheat na to. Tara na. Ikaw? Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Tumahimik ka kung ayaw mong mamatay. Hubarin mo ang damit mo at tumalon agad sa mainit na tubig. Gagamitin ko ang mga pilak na karayom para matanggal ang lason sa'yo. Sa panaginip mo lang yan. Dahil lang nalason ako, akala mo pwede mo ako hubaran. Nakakaawa ka naman. Kung gusto ko lang samantalahin ka, kailangan pa ba talaga ng dahilan? Kalusugan ni Fiona Clark, 180 segundo. Bilis, maghubad ka na. Tumalon ka na. Ang kapal mo. Sinabi ko sa'yo. Huwag mong isipin na pwede mo akong hawakan basta-basta dahil lang nalason ako. Kahit mamatay pa ako dito ngayon, hindi ko hahayaang laitin mo ako rito. Wala nang 2 minuto ang natitira. Ano ba ang dapat kong gawin para maniwala ka sa akin? 2 minuto? Ang bilis mo talagang samantalahin ng babae. Babala, kalusugan ni Fiona Clark, 1%. Mamamatay sa loob ng 60 segundo kung walang tulong. 60 segundo. Ikaw na. Subukan mo ulit akong hawakan at lulumpuhin kita. Anong ginagawa mo? Yaman needle technique 2. Buong buhay, naghanap si Lolo ng nawalang technique na to. Paano niya alam yun? Anong ginagawa mo? Tiisin mo lang. Ina-absorb ko yung lason pababa. Sino ka? Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito. Fiona. Pwede ba? Itigil yung tunog na yan? Ang lason. Na-neutralize ko na ito. Wala ka nang nararamdaman sa puso mo. Unti-unti nang bumabalik ang lakas sa mga braso at paa mo. Ngayon, naniniwala ka na ba? Na wala akong balak saktan ka? Sandali, ang mga karayom na ginamit mo ay ang 18 karayom ng yanloo. Ang teknik na ito, hindi ba matagal na itong nawala? Mas sobra akong tutok sa pagsagip sa kanya kanina. Nakakagulat ang puti ng balat niya. Saan ka naman napatingin? Wala. Sino bang tumitingin sa'yo? Kung hindi ka lang kaibigan ni Gabriela, hindi ko na sana pinilit na iligtas ka. Gabriela, kilala mo siya? Tinukot siya ng mga sinumpang kriminal. Ang pinuno nila ay bihasa sa lason. Sinabi niya rin na sisirain daw niya ang grupo nila ngayong gabi. Ano ang sabi mo? Alam mo ba kung nasaan sila? Pasensya na, nagmadali akong tumakas. Kaya hindi ko na maalala ang daan pabalik. Pero nakilala ko yung lalaking kumuha sa kanila.
Siya yung dating hari ng lason, si Miles Foster. Yung lason na ininom ko ngayon galing sa kanya. Pero marami silang kasama. Kung gusto nating iligtas sila, kailangan nating mag-isip ng mas maaasahang plano. Kalokohan na ang plano-plano. Nagkalakas loob siyang galawin ang babae ko. Hindi ko siya mapapalampas. Sistema? Matutulungan mo ba akong hanapin si Helen at ang lokasyon ng iba? Available ang target tracking system. Gastos, 30 puntos ng pagmamahal. Kasalukuyang balanse, 32. Kumpirmahin ang pagbili? Bibilhin ko. Na-activate ang tracking system. 30 puntos ng pagmamahal ang nagamit. Kasalukuyang balanse, 7. 7 puntos na lang. Balik na naman ako sa umpisa. Skylar Bishop, ang kapal ng mukha mong makipagsabuatan kay Miles Foster. Nagawa mong galawin ang mga tao ko. Kahit ikamatay ko pa, babawiin ko sila. Nananaginip ka pa rin. Naililigtas ka pa niya. Kayong tatlo ang maglilingkod muna sa akin. Bukas, ako mismo ang sisira sa kanya. Anong ginagawa mo? Halen. Sandali lang. Anong ibinigay mo sa kanya? Hayop ka. Isang bagay yan para maramdaman mong parang sinusunog ang buong katawan mo. Hahanap-hanapin mo pa, pero hindi ka makakawala. Ah, Nandito na ako. Kyle, kung nakita mong ginagamit at tinatapakan ni Eton, Celso de la Cruz ang babae mo, hindi ka ba mababaliw? Ha ha ha. Kyle, kung talagang may susunod pang buhay, ako ang pipiling maging babae mo. Naglakas loob kang hawakan ang babae ko. Gusto mo talagang magpakamatay, ano? Anong ibinigay mo sa kanila? Hindi ko sasabihin sa'yo. Yung lason na ibinigay mo sa kanya, datura ba yon? Na hinaluan ng extract ng African Antiaris? Paano mo nalaman? Nakita ko na to sa southwest na hangganan. Ibig sabihin, gumamit siya ng likas na lason, hindi gawa ng tao. Fiona Clark, alagaan mo sila. Pumasok ka rito. Patayin mo siya. Haha. Ano ngayon kung marunong kang lumaban? Hindi mo mapapawalang bisa ang lason. Maliban na lang, matutulog ka kasama silang tatlo. Kung hindi, mapapanood mong mapahiya sila sa kanilang sarili. Sino nagsabing hindi ko sila maliligtas? Fiona, ikaw pala. Mas okay na. Sa wakas, tumigil na ang pag-init ng katawan ko. Paano nangyari ito? May taglay akong espiritual na tubig batis. Sisihin mo sarili mo, hari ng lason ka kasi. Sa isla, natural na lason lang ang pwedeng gamitin. Bawal ang mga sintetiko. Kyle, salamat sa Diyos at nandito ka. Kung hindi ka dumating, baka napahamak pa kami. Kyle, saan ka ba galing? Nagpapakita ka lang kapag umepekto na ang lason. Kyle, grabe, natakot talaga ako kanina. Kasalanan ko kung bakit ako nahuli. Simula ngayon, walang sino man ang magtatangkang ka, kahit daliri walang makakapit sa'yo. Napawi lang ang epekto ng pampalibog. Hindi ito posible, maliban na lang kung nasa lagayan niya. Ang sinasabing espiritu ng buhay, ang 18 karayom ni Yama, pinagsama sa mahiwagang espiritu ng buhay. Diyos ko, sino ba talaga siya? Congratulations, host. Favorabilidad ni Fiona Clark, plus 20. Kasalukuyang favorabilidad, 20. Natitirang favorabilidad, 27. May konting pagtingin na si Fiona sa akin. Nagkaroon na siya ng interes sa akin. Kyle, ituruan mo na ako ng 18 Yama Needles. Tsaka, ibigay mo sa akin ang formula ng Active Spirit Essence na nasa lagayan mo. Magkano ang kailangan mo? Ako? Pwede ko pang matulog sa'yo. Ay!
Siya ang boyfriend ng bestie ko. Gusto mong maging kabit niya. Walang pag-asa. Kita mo, Kyle, sinabi ko na dati, kapag nakita ni Fiona kung gaano kalupit ang medical skills mo, magkakaroon siya ng interes sa'yo. Dapat kunin mo na siya. Ipanatili ang magagandang bagay sa pamilya. Gabriela, Marami pang oras. Huwag magmadali. Unti-unti kitang tuturuan. Salamat. Sobrang mahal kita. Congrats, host. Favorability ni Fiona Clark, plus 30. Kasalukuyang favorability, 50. Favorability balance, 57. Isa na namang umabot sa 50. Nagsimula na ang masayang buhay ko. Helen, nahalikan ang boyfriend mo. Bilisan mo, halikan mo siya pabalik. Ako. Ayoko. Anong tinitingnan mo? Hinahalikan ko siya para kay Helen. Congrats, host. Favorability ni Violet Blake, plus 25. Current favorability, 65. Favorability balance, 82. Naglalandi sa teritoryo ko? Akala mo patay na ako, hayop ka. Ngayong araw ka mamamatay. Puno ng masasamang ahas dito. Marunong ka bang lumaban? Marunong ka bang gamutin ang lason? Pero ako, libo-libong masasamang ahas ang meron dito. At pinoprotektahan ako ng hari ng serpiente. Paano mo ako lalabanan? Kyle, ang mga malalason na ahas ni G. Foster, isang kagat lang, kamatayan agad. Bukod pa riyan, ang lason ng haring ahas ay walang lunas. Ngayong araw, mamamatay ka na. Kaya mong patayin pati sariling grupo mo. Tao ka pa ba? Basura lang silang lahat. Walang halaga ang pagkamatay nila. Herring ahas, lumabas ka na. Sistema, gusto kong ipalit sa pinakamalakas na kakayahan sa laban. Pinakamalakas na kakayahan sa laban. 10 minutong limitasyon. 1 taon ng buhay ng host ang kapalit. Para sa palitan, 10 minuto para sa 1 taon ng buhay ko. Basta maprotektahan ko sila, handa akong ibigay kahit ano pa ang kailangan. matagumpay ang palitan. Tanggalin muna ang lighter. Sigat. Paano ito nangyari? Hindi ka pa nalason? Paano nangyari ito? Inala ko. 1 taon ng buhay ko para dyan. Ati Celso de la Cruz. Oras na para sa bitay mo. Ati Celso de la Cruz. Ikaw ang nagpalaki sa ahas, pumatay ng mga inosente at inalipin ang mga natira. Ngayon, para sa kanila, ipapadala na kita sa impyerno. Paano posible to? Kailan pa naging ganito kalakas si Kyle? Kyle Bosco, nakikiusap ako. Maawa ka sa buhay ko. Hayaan mo na lang ako. Sige, pagbibigyan kita ngayon. Egg! Tara na. Egg. Mga talunan kayo. Anong tinatayo-tayo nyo pa dyan? Tulungan nyo ako tumayo. Huwag kang gagalaw. Wala nang silbi si Ati Celso de la Cruz ngayon. Gusto pa rin niya tayong gawing alipin? Lahat kayo, takpin niyo siya. Ah, Kyle. Alam ko na. Matagal mo na akong gusto. Bibigyan kita ng pagkakataon. Naligawan ako. Kyle, ang dami mo ng beses akong iniligtas. Pwede ba akong maging girlfriend mo? Kyle, niligtas mo ang buhay ko. Hindi na ako lalayo sa'yo. At ako rin. Gusto ko pa rin matuto ng medisina sa'yo. Sistema, nagkaaminan na silang lahat sa akin. Bakit hindi pa rin umaabot sa 100 ang favorability? Pag-ibig. Kailangan itong patunayan sa gawa. Eh kayo, anong sagot nyo? Gusto nyong umalis dito? Oh, Kaya bawat isa sa inyo, halikan nyo ako. Ayos na subok. Anong gagawin natin? Hindi naman tayo mag-stay dito, di ba? Congrats, host. Ang 4 na bonded na bayas ng system umabot na lahat sa 100 favorability. Tapos na ang misyon. Ibabalik na si host sa lungsod ngayon. Helen, Violet, Gabriela, Fiona. Nandito na tayo ulit. Balik sa totoong buhay. Huwag kang magtatangkang tumakbo.